Kausapin kagad natin si Energy Secretary Sharon Garin. Secretary Sharon, magandang morning. Si Katunying po ito. Good morning Katunying, and good morning po sa lahat. Opo, well, ito muna ang una ko itatanong sa inyo, ha. Yung binanggit ko kanina, kasi may nag-message sa akin kagabi, hindi ko na makita yung bill ng kuryente ko. Totoo ba na meron na pong portion ng binabayaran ang mga consumers tungkol sa renewable energy project ng pamahalaan? Opo, pero kung yung yung tapos na. Yung mga na-cancel na ito, hindi naman tayo nagbabayad eh. Opo, ibig sabihin, wala pong pinapasan si Juan de la Cruz sa mga renewable energy projects ng kung sino-sino anywhere in the Philippines? Wala po, ganon? Meron po, basta po nakadaan po sa auction namin. So, meron pong, yun yung nakikita niyo siguro yung fit all na mga yung fit all, yes. Yung nasa bill. Makikita niyo yan dyan. Pero maliit lang yan. Siguro ilang sentabo lang. Opo, pero alam nyo naman, sa atin, mga kababayan, pagka pinagsama-sama yung sentabo, lumalaki din at saka kung sa mahabang panahon. Okay, pasensya na kayo, doon ko muna inuna. Okay, pangalawang tanong. Ito po bang desisyon ninyo na pagmultahin ang kumpanya ni Congressman Leviste ay dahil siya ay masyadong maingay at marami siyang kinakaaway at ganti ba ito ng pamahalaan sa kanya? Ay, maingay man siya or tahimik, Katunying, or marami siya kaibigan o kalaban. Overdue na to Katunying. Actually, yung nangyari dito kasi, auction kasi, yun yung binabayaran no? Yung binabayaran ng mga sa electric bill natin. So parang, pag nag-auction ka at manalo ka, nagko-commit ka dyan. Nagko-commit ka na magde-deliver ako ng etong mga megawatts para etong date. Etong mga kontrata kasi, hindi lang to, I have to correct that, it's not just Solar Philippines ang kinancel namin. 163 contracts ang kinancel. Ang contracts ng Solar Philippines is 28 lang yata yung na-cancel dyan. So, hindi naman sa kanya lang. Kaya lang, siya yung mas kilala, I guess. No? So ang halimbawa, ito sa Solar Philippines, ang latest na overdue niya is December 2025. Dapat nag-deliver na siya. Actually, by December 2025, dapat naka-deliver na siya ng 12,000 megawatts. Pero wala pong na-deliver. 12,000, hindi biro yung 12,000, Katunying. Ang demand natin, mga 20,000 Opo. Pero ang tanong... Halos more than half of our demand. So, naka-project na yan Kasama na yan sa projection ng DOE. Pag ganito pumasok, assumed na yan na papasok yan. Ngayon, nasira na lahat. Kaya kailangan i-cancel ko na talaga tong mga kontrata na to na hindi gumagalaw. Maski isang permit, wala silang kinukuha. Di ka-cancel na talaga kasi dapat na i-deliver na. Otherwise, magkaka-blackout tayo ulit. In other words, para mas maintindihan namin, wala po ba siyang na-deliver kahit 1 kilowatt hour na kuryente? Meron po, out of the 12,000, siguro mga 200. 200 megawatts lamang. So ano, yun po yung nakalagay sa kontrata, Secretary, nakasulat sa kontrata na pinirmahan nila yon na they will deliver, they would have delivered 12,000 megawatts? Dapat, may contract yan, tsaka on top of the contract, ang part of the contract ng Solar Philippines is auction contract na award sa kanya. So, may additional pa yan. Kasi ang auction kasi talagang yan, part na talaga ng plano ng Pilipinas yan. Na-deliver niya, may na-deliver siya na isang kontrata, tsaka maliliit na rooftop. Pero other than that, walang na-deliver. So, anong gagawin namin, di ba? Alangay na mahayaan lang namin yan because there's a prominent figure or kung anumang kompanya yan. We have to discipline our developers, Katunying. Kasi otherwise, kung sino-sino lang magpapromise sa amin, tapos in return, sabihin namin, bibili kami ng kuryente mo at walang nangyayari. Walang energy security, mataas ang presyo ng kuryente. Dahil dito, manipis ang supply natin, baka kulangin tayo sa summer. At hindi bababa yung presyo. Kasi kung the more supply ka, may demand ka,
mataas supply, bumababa talaga yung presyo. Ngayon, we were expecting the lowering of prices kung pumasok tomato. Pero dahil hindi papasok, then we have to find other solutions na. So hindi pala ganun kasimple yun, ano? Maaapektuhan pala pati presyo natin, pati supply natin, at baka mag-brown out pa tayo because of the failure to deliver what was promised or stipulated in the contract. Opo. Malaki yan eh. Hindi biro yung... So kung sinabi mo lang 300 megawatts, baka pwede pa naming hanapan ng ibang solusyon or alternative. Pero this is 12,000 megawatts for Solar Philippines. In total, ang kinancel natin is 17,000. Halos demand na yan ng buong Pilipinas. So, dahil dito, Katunying, dahil sa consequence na yan, apektado yung publiko, ang gobyerno natin, ang DOE, we will go after this mga hindi naman pala legitimate na mga developers, yung humawak lang ng kontrata at walang ginawa. So we will go after them kung ano yung nakalagay doon sa kontrata, sa renewable energy law, sa criminal law, sa civil code. We will go after them because this is not the way that we will allow our developers to perform. Kailangan talaga kung may commitment ang power plant na magbibuild ka ng power plant, you deliver. Kasi otherwise, there will be a consequence. Ang sinasabi niyo ba sa amin, hindi legit si Congressman Libiste? Yung kumpanya niya? Legitimate in a sense that it is it is a registered. In fact, may mga partnerships yan, legitimate. Pero what I mean by hindi legit is that type yan. Alam mo ba yung term na flipper? Opo. Marami po Diba, pati sa mga real properties. Magaling po sa mga real properties. Magaling, bibili, tapos pasa kinabukasan. Kasi may bebenta mo ng more expensive, Opo. mas mataas na presyo, kasi ikaw yung may hawak ng titulo. Yes. Diba? Opo. Ganun din yung nangyari. Kahit wala kang i-improve dyan sa bahay na yan, wala kang dadagdag ng pintura, pero kung naghihintay ka lang ng tamang panahon at may bibili niyan ng mas mataas na presyo, those 17, I'm not saying na yun lang ang ginawa ng Solar Philippines. I'm saying there are in the 17,000 megawatts na tinerminate namin, marami po yan dyan na ganun po yung ang ginagawa. Kaya sinasabi ko na yung yung taking the opportunista lang, marami yan dyan eh. So we want to weed that out. Gusto namin wala kaming developers na magko-commit sa amin ng ganyan. And we want to make sure that the kung ano man ang dapat na penalty nila, na fines nila, hahabulin namin. So, hindi ito, baka sabihin naman na arbitrary ito, baka bigla ginulat nyo sila without giving heads up, ano po. Meron ba kayong mga abiso sa kanila, Secretary? Kasi pag nag-kontrata ka sa amin, and then lalo na kung winner ka ng GEA, may annual report ka ng progress mo. Opo. Bago mo makuha yung kontrata, meron ka na pinipresenta sa amin ng work plan mo, anong gagawin mo para ma-deliver mo tong mga electricity. So every year, dapat may reporting ka, dami pang requirements yan, Katunying. Opo. Many of this report, but many also do not report. Hindi siya nag-report, so sasabihin namin, susulatan namin, yung update niyo nasa na. Up to the very end, Katunying, nasasabihin namin, show cause order na, bakit wala kayong delivery, di ba? So ginagawa namin, we follow the steps. Napaka-nerd namin yan. Sinusunod namin ang kada step na we will notify, show cause order, tapos pa-justify sa'yo. Minsan, usually pag ginustify mo naman, pinagbibigyan namin eh. Kaya minsan may delay talaga. Kaya hanggang last minute, pinagbibigyan namin. Kasi we're hoping talaga na we trust that you will deliver and we want this, we need this for the country. So lahat po na notices, binibigay yon up to the last siguro na communication na pinapadalan, terminated ka na, ito yung babayaran mo. So we've done all the notices. Unfortunately, many of these companies, including Solar Philippines, never sila nagre-respond to any communications na pinapadala. Ang ibig sabihin nun, are they waiving the right to respond? O hindi na sila hihirit pa na extension, ganon? Actually, hindi ko alam eh. We don't understand bakit hindi. Kasi these are really good projects. Kung ituloy mo lang, you'll help the country. At the same time, you'll earn money for the next 20 years. Hindi namin naiintindihan. So, kaya
kaya we don't want this kind of business in the energy sector. Utility to eh. Araw-araw pangangailangan ng tao to. Parang tubig to, Opo. parang public transportation. Electricity is a public utility. And if they can deliver, then wag na silang sumali sa DOE, please. Meron namang infrastructure na itong mga to na check niyo naman, may mga existing facilities, Secretary. So ano ang pwedeng gawin para po mapaglubag ang loob nyo kahit na meron na kayong ipinataw na multa sa kanila? Meron po kaming actually we will leave that to kung ano man ang multa, anong consequence, we will leave that to the Department of Justice sa OSG natin kung ano yung gagawin, or including if we involve PCC sa anti-competitive behavior. We'll leave that to them because kami kasi regulator lang kami, policy makers of energy. Pero yung enforcement nito, siguro mas maganda pag DOJ mag-assess at mag-evaluate. And we've already talked to them, inaaral pa rin nila ngayon. Ano po yung basis ng 24 billion na multa, Secretary? Estimate lang yan, ha? Estimate, okay. I'm Apo. not gonna say no exactly 24. Apo. Binilang namin to sa performance bond kasi we're talking about Solar Philippines, I Yes, guess, yes, no? apo. Iba kasi may ibang penalties pa din eh. Sa performance bond, dahil pina-expiring lahat at iba kinol namin, tapos performance bond is about 20% of the value ng kontrata na yon. Opo. May contractual obligations ka pa na the full cost of the project. Opo. And then yung may financial obligations ka pa na yung mga fees mo, yung annual dues mo sa DOE. Tsaka meron pa yung iba dyan na maliliit. So marami po. This is based on the contract. Opo. Hindi to parang lang, dahil lang galit kami or naghahabol kami. This is based on the contract na pinirma ng DOE at ng developer. Tapos nakalagay doon lahat na to, pati sa batas nakalagay yan. So nag-commit sila eh. So if you don't deliver and you committed, then we might as well find better investors for our country. Yung po bang Solar Philippines Power Holdings, hanggang ngayon, si Congressman Libiste ba is actively participating in the management po? O nagdata siya? Oh. We're asking for the officially we're asking for the documents from all the agencies, especially SEC na. So far hindi kasi updated ang mga GIS nila sa submissions doon, kaya we're talking to SEC also for kung merong missing na mga documents. As far as DO is concerned, kung may change yan ng ownership or ilipat mo yung isang project, kailangan alam namin. Paalam mo sa amin. Opo. So far, naka-register pa rin sa Solar Philippines itong mga project na to. And as far as we know, ang ownership ng Solar Philippines ay kay Kong Leandro. Halos 99% siya din. 99%. Wala bang problema yon considering he is a congressman? Tanungin na lang natin si Boying. Because based on the law, I think I was listening to Ombudsman Boying, and sinight niya yung violations, and I think that would be Ombudsman role kasi hindi na power yan eh, hindi na power related katonying eh. This is about constitution, this is about the franchise or di ba kung ano yung mga batas natin nagbabawal ng conflict of interest sa mga public servants natin. So we leave it to Ombudsman or the DOJ to determine if there's a violation. So ulitin ko lang po yung tanong ko kanina, wala na po bang paraan itong Solar o si Congressman Libiste para po bawiin niyo yung order niyo na minumultahan sila o kaya tutuparin na lang nila, hahabulin nila yung pangako o commitment na 12,000 megawatts. Wala bang ganong option sa kanila, Secretary?
ang kakatunyang binigyan na namin sila ng, actually hindi lang yan na 1 year, no? To deliver. Iba dyan, 5 years, more than 5 years, iba. Matagal kaming naghihintay na matapos. Ngayon, pag nagpatayo ka ng solar, 6 months matatapos mo na yung solar power plant mo eh. We've given all the chances already. We've communicated, we've asked, tawagan, email, no, sulatan. Nothing. Ngayon na, I don't think na dahil lang lumabas sa media at naging front page siya, then pagbibigyan ulit. Para naman tayong nagpapaligaw yan na alam mo naman, pinapakasal mo palagi. We don't want that kind of behavior among our investors. Ito lang, this is really, this is a very expensive but very essential service. Kaya ngayon, terminate na. Otherwise, they can appeal it in court if they want. Opo. Pasensya na kayo, kailangan ko itanong to. Last question. Wala bang order from the higher ups, meaning sa Malacanang, wala bang order mula sa leadership ng House of Representatives kay Secretary Sharon Garin para po gawin itong hakbang na to laban sa Solar Philippines and kay Congressman Leandro Leviste? Wala po kasi we've been doing this, actually kung titingnan mo yung listahan namin, 2024 may na-cancel na kami ng mga contracts ni Solar Philippines, even 2019, even 2025. So continuous to, every year kasi naglilinis talaga kami. Ito yung isa sa pinakamalaki, significant kasi 17,000 megawatt siya. So hindi po kailangan utusan kami kasi trabaho po namin to. We need to make sure that we deliver the megawatts na directive ng presidente. So part na to po ng trabaho na inatasan kami. We have to make sure that we clean out the developers na hindi maasahan, and we look for better ones. So no need for orders from anybody. It's the job of the DOE. So pero that shouldn't stop the DOJ or even Congress to take action in whatever manner, no, kasi sa kanila na yan. Sa amin basta nag-cancel na kami ng contract. Yes, ma'am. Ate Shawi, Secretary Sharon Garin, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, Katunying. Salamat po sa lahat. Thank you. Si Secretary Sharon Garin. Pangunahing